Mga buwisit kayo? Hindi ba talaga kayo titigil sa pagtitinda dito? Ginawa niyo ng baboy itong lugar na ito? Ginawa niyo ng dugyot! At saka yung usok na yun pumapasok sa loob ng bahay ko! Mga buwisit! Tay, mukhang bad trip na naman yung matapobain nating kapitbahay ah. Magsama makatingin eh. Iyaan mo siya. Baka masama lang ang araw nun. Ano yun? Araw-araw, masama araw niya? Sa tuwing nadaan niyan dito, ganyan kung tumingin. Ganyan ba talaga pag matandang dalaga? Huy! Kung ano nung pinagsasabi mo dyan. Kunin mo na yung baga sa loob tapos lagay mo dito. Sige na nga po, wait lang. Wala ka man lang bang gagawin na aksyon doon sa mga kapitbahay na mukhang ginagawang squatting itong street namin? Ay, naku, Kap, my God! Ang pangit tingnan! Sino ho ba? Si Enteng? Yung nagtitinda ng barbecue doon sa tapat ng bahay niya? Natapat din ang bahay ko! Ay, naku, Kap, pababayaan mo na lang ba yung mga hampas lupang kapitbahay namin na sirain itong ating barangay? Ay! Alam mo, Kap, dapat doon sila sa palengke nagtitinda, hindi dyan sa street namin. Ang pangit eh. At saka ang baho. Ang usok. Hinahinay naman ho sa pagsasalita sa mga kabarangay natin. Eh, nagtatrabaho lang ng marangal yang si Mang Enteng. Saka, nakakaabala ho ba sa inyo yon? Kap, dapat ayusin mo to. Dahil I'm sure ito ang makakasira sa pagiging kapitan mo. Mga buwisit kayo? Hindi ba talaga kayo titigil sa pagtitinda dito? Ginawa niyo ng baboy itong lugar na ito? Ginawa niyo ng dugyot! At saka yung usok na yun pumapasok sa loob ng bahay ko! Mga buwisit! Eh, madam, pasensya na po kung masakit sa mata nyo yung pagtitinda namin dito sa tapat nyo. Eh, wala na ho kaming ibang mapwestuhan kundi dito sa tapat ng bahay Wala namin. akong pakialam kung wala kayong mapwestuhan. Nai-report ko na ito sa barangay at kung hindi nyo aalisin to, ako mismo mag-aalis ng paninda nyo dito! Pasensya na po, pero hindi naman ho yata tama yun kasi dito na nga ho kami pumwesto sa tapat ng bahay namin. Basta, alisin nyo yan. Dahil kung hindi, wala akong pakialam kung saan man kayo magtinda. Sama talaga ng ugali ng matapobay matandang dalaga na yun. Dapat yan binibigyan ng isa eh. Hayaan mo na. Palagi na lang hayaan. Handa na naman ang paninda itong mag-amang to. Handa ka sa akin. Mga buwis talaga kayo. Ayaw nyo talagang tumigil sa titinda. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo tumigil ngayon. Talaga naman! Talaga naman! Oh! Ano? Titigil na ba kayo? Hindi lang yan ang aabutin nyo kapag mas lalo ako nabwisit sa inyo, mga hampas lupa! Che!
hayop talaga ng matandang babae na yan eh. Hindi na makatao yung ginagawa niyan sa atin. Dapat yan tayo, pinapabaanggay mo na eh. Kung gusto mo, sugurin na lang natin nang makatikim ng isa. Anak, kung gaganti tayo, mas lalala yung sitwasyon. Kapitbahay natin yan eh. Araw-araw din nating makikita yan. Na mas mabuti pa, hayaan na lang natin. Hayaan? Ano, gusto mo ganun-ganun na lang tayo ng matandang yon? Intindihin mo na lang. Nag-iisip nga ako ng ibang diskarte para kumita eh. Plano ko nga, magtinda ng balut sa gabi tapos hanap ng racket sa umaga. Pero tay! Hayaan mo na! Balot! 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 Diyos ko, ano kayang pinagdadasal nito sa Panginoon? Na makabalik sa pagtitinda sa tapat ng bahay namin? Hoy, Enteng, sinasabi ko sa'yo. At ako na lang nagsasabi sa'yo, hindi mangyayari yun, no? Diyos ko, patawarin niyo ako sa mga nasasabi ko. Nagkakasala ako dahil sa mga buwis na mga to. Balot! 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 Boss, meron ba? Meron po silang balot. Init-init pa to. Meron ba diyang malaki? 18? Meron. Ilan? Lima lang. Tapos. Sige, patikin mo na. Mga balot! 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 Balot kayo dyan! Balot! Ay, grabe. Ang init. Balot! Balot! Akin na yung pera mo. Wala akong pera. Akin na! Wala akong... Bibigyan mo ba o hindi? Ito na. Bibigyan na to. Ano yan? Ilan laman yan? 10. Bibigyan na to. Utay! Ano nangyari sa'yo? Bakit binugo sa mukha mo? Na-hold up ako, anak. Pero pinablatter ko na dyan sa station ng pulis. Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Delikado po talaga yung pagbibenta ng balut sa kalsada tuwing gabi. Sunog! Tulungan niyo ako! Tay! Nasusunog yung bahay ng matandang dalaga, Tay! Tay! Kunin yung malaking tubo doon! Dali! Tutong kami ko to! Oh, madam, kumusta yung pakiramdam mo? Alos mamatay ka na kagabi ah.
dito ka na lang dinala sa barangay para sa first aid mo. Buti na lang may mga gamit tayo dito sa barangay. Grabe yung sunog sa inyo. Alam mo ba kung sino yung nagdala sa'yo dito? Ha? Sino po, Kap? Hindi yung taong nilalait-lait mo kasi nga laitera ay yung taong nilalait mo na pilit mong pinapatigil yung hanap buhay na marangal. Si Mang Enteng saka si Jopet. Ay, grabing gumawa talaga ng paraan ng Diyos, no? Kilala mo ba yon? Si Lord. Kilala mo si Lord? Ay, grabing gumawa ng paraan talaga, no? Kung sino pa yung mga taong nilalait at inaalipusta mo, eh, sila pa pala yung tutulong sa'yo kahit delikado. Grabe, no? Grabe. Kilalanin mo kasi si Lord, no? Ay, may almusal tayo dyan. Kumain ka na lang. Kakaya naman sa'yo. Sige po, Kap. Enteng. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa nagawa ko sa inyo. Tsaka maraming salamat pala sa pagliligtas nyo sa akin isang araw. At tsaka alam mo, napakabuti pala ng loob nyong mag-ama. Kasi sa kabila ng nagawa kong kasalanan sa inyo, mas pinili nyo pa rin tulungan ako. Wala pong ano man yun. Kahit sino naman po na nangangailangan ng tulong ng mga panahon na yun, tutulungan pa din po namin. Sana, mapatawad niyo ako sa kasalanan na nagawa ko sa inyo. Naku, kung ang Diyos nga po marunong magpatawad, kami pa kaya na tao lamang. Basta madam, sana kayo din, lagi niyong pipiliin maging mabuti sa inyong kapwa. Hindi po kabawasan sa pagkataong pagiging mabuti at pagiging maunawain sa kalagayan ng iba. Ay, oo naman, Inting. Nangangako ako sa harap ni Lord. Ayan magiging mabuting tao na ako. Tsaka, Inting, kung balak niyo uli na magtinda dun sa harap ng bahay ko, okay lang.